Humarap na sa CIDG si resigned Ateneo head coach Tab Baldwin ngayong Biyernes matapos hindi sumipot sa unang sabina noong Lunes. Kaugnay pa rin ito ng pagkamatay ng student athletes na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Magbabalita si Mobile Journal, Jazz Paredes. Jazz, gaano kahalaga itong pagsipot nga ni former Ateneo head coach Tab Baldwin sa fact-finding mission? Yes, Cheryl. No, kaninang umaga nga, pasado alas 8 ng umaga, ay nakita natin ang pagdating sa tanggapan ng CIDG office itong si resigned Ateneo head coach Tab Baldwin. At ang kanyang pagdating ngayong araw ay napakahalaga daw para sa patungkungan ng investigasyon dahil una ay isa siya nga doon sa nakasama sa insidente at sa team building sa Dipakulaw, Aurora. At noong Lunes nga, no, Cheryl, una siyang ipinatawag ng CIDG. Ngunit hindi ito nakadalo at tanging kanyang mga abogado o legal counsel lamang ang humarap. Ngunit sa mga oras na iyon ay ayon kay CIDG Director Alexander Morico na hindi pwede yung kanyang ginawa na representation ng abogado dahil hindi nito masasabi yung actual na nangyari doon sa insidente. Kaya naman mahalaga yung actual na pagharap niya ni Baldwin dito sa tanggapan ng CIDG office. At bukod dyan, Cheryl, no, meron din tayong nakuhang impormasyon na merong drone footage itong si Baldwin noong nangyari ang insidente at isa ito sa hinihingi ng CIDG upang makatulong sa patutunguhan ng investigasyon. Ngunit sa ngayon na hindi pa natin alam kung ano ang pinatunguhan ng kanilang pag-uusap dito nga sa CIDG office. Ngunit inaasahan natin na malaki yung kanyang gagampanang role para makumpleto at maging buo itong kalalabasan ng investigasyon. Cheryl. Inaasahan ba na matatapos na itong report by Tuesday at may susumite na sa DOJ? Yes, Cheryl. No. Sa naunang pahayag kahapon ni Remulla at ni PNP Chief Melencio Nartates ay inasahan nila na by next week, Tuesday, ay may papaisa ito sa DOJ. Ngunit sa ngayon, nakatatapos lamang na panayam natin kay DLG Secretary John Vic Remulla ay posibleng magtagal pa daw ito ng isa pang linggo. Hindi na ito yung kagaya nung na last week na pwede na nga daw to sa Tuesday may pasa dahil Cheryl sa naging panayam daw nila with Baldwin ay meron daw at iba pang coaching staff ay meron daw inconsistency doon sa testimonies ng players at ng coaching staff. Ngunit ang explanation niya sa atin sa ngayon ay posible daw na yung inconsistency ay dahil nasa pampang itong mga coaching staff habang ang players ay nasa tubig noong nangyaring insidente. Ngunit hindi niya pa inelaborate sa atin kung ano pa itong inconsistencies na kanilang nakita dito sa prior investigation with Coach Tab Baldwin. Pero sa ngayon hindi na nga inaasahang matapos ito by next week Tuesday. Dahil nung una 80% daw yung natatapos na doon sa kaso. Ngunit meron pa raw mga ilan na inaantay. At dahil nga sa panibagong testimony at nakita nilang inconsistency, kailangan pa raw nilang mas suriin pa at mas palalimin pa ang investigasyon. Cheryl. Magkakaroon ba ng koordinasyon ng CIDG at NBI sa kasong ito o mananatiling hiwala yung kanilang mga investigasyon? Cheryl, ang alam natin sa pahayag ni CIDG Director Morico ay nagpapalitan naman daw ng impormasyon itong NBI at ang CIDG na nagpapakita na meron silang coordination. Ngunit hindi natin alam kung gaano yung extent ng kanilang pakikipagtulungan. Ngunit ang kanila daw pakikipag-usap at komunikasyon sa isa't isa o sa dalawang ahensya ay para daw masiguro yung matibay na pagbuo ng kaso o airtight yung magiging kasong kung na ilalabas at kung sino man o ilan man yung kakasuhan ng specific na kaso. Pero sa ngayon, Cheryl, hindi pa nila masabi kung ano yung kasong ikakaso nila, sino ba at ilan. Ngunit yung una nilang pahayag kahapon as possible violation of anti-hazing law pero hindi nila nililimit sa kasong ito yung kanilang iniimbestigahan dahil lahat nga raw ng anggulo at posibleng kaso ay kanilang tinitignan sa ngayon, Cheryl. Sa kabuuan, ilang players at coach ng Ateneo Men's Basketball Team ang nakapagbigay na ng salaysay sa otoridad? Cheryl, sa ngayon hindi pa natin nakukuha yung kabuuang bilang ng pumunta na rito sa tanggapan ng TNP-CIDG upang bigay ang lang salaysay sa otoridad. Ngunit kung babalikan natin, Cheryl, no, isa mula sa top management ng Ateneo ang nagpunta noong Lunes, which is si Emmanuel Fernandez, head ng athletics department team, habang noong Tuesday ay 10, habang nasa 10 yung Tuesday, habang yung Wednesday naman ito at 8 naman ng
Thursday. At ngayong araw naman, ang sinabi sa atin ni DOJ Secretary John Victor Mulya ay si Head Coach Tab Baldwin, iba pang coaching staff, hindi niya lang nasabi kung ilan. Ngunit ang hindi na lamang daw dumadating para personal na magkakita dito ay si Team Manager Epo Kim po. Ngunit hindi pa natin alam kung bakit hindi siya nakadalo ngayong araw. Ngunit Cheryl, sa kabuuan, 48 na daw yung kanilang ipinisabpina, ngunit hindi pa natin alam kung ilan sa 48 na yon ang nakapagbigay na ng kanilang salaysay. Cheryl. Ano yung mga posibleng paglabag daw na tinitingnang anggulo ngayon ng mga investigador kaugnay ng insidente? Yes, Cheryl, no. Nung naunang ating pahayag with si ADG Director Moricos, kung nag-progress kasi yung case. Noong una is ang tinitignan ay posibleng homicide o paglabag sa anti-hazing law dahil nga may mga nakikita silang posibleng responsibilidad nitong kung sino mang tao na kanilang tinitignan o yung POI nila as of the moment. Pero Cheryl, hindi pa nila masabi kung ano yung eksaktong kaso. Pero ito, Cheryl, pakinggan natin yung naging pahayag ni PNP Chief Jose Melencio Rartates. Merong circumstances na may pagkukulang. There is a possibility that probably they can be indicted for violation of the anti-hazing law. Basta may namatay, may liability lagi yan. Pero kung para masabi ko sino liable, hindi ko pa masabi ngayon. Sa ngayon, Cheryl, inaabangan pa natin yung magiging kasunod na kalalabasan nitong investigasyon dahil nga naunang sinabi sa atin ni Remulla, there are possible inconsistencies. Hindi pa niya masagot kung meron nga bang talagang inconsistency at hindi nagtutugma yung pahayag ng dalawang kampo ng player at ng coaching staff. Hindi pa niya masagot kung meron ba tayong nakikitang negligence o posibleng panibagong kasong mahaharap itong coaching staff man or player. Ngunit inaabangan natin yung kanilang magiging update sa pag-progress ng kaso nito. Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal, Jazz Paredes.